Boys Furniture Lights and Decor. At ng The Philippine Star, Truth as It Happens. At ito na simula na day 1 ng construction! Sa nakikita natin, masusundan natin yung plano natin. Yeah, pero may mga konti lang tayong i-adjust para ma-accommodate natin yung buong pamilya. No? Katulad nitong garahe, magdadagdag tayo ng kwarto dyan para sa isa sa ating mga occupants. So, surprise na lang yun. Pagdating naman sa furniture, Joby ano yan parang silent killer yan Maghahanap siya ng paraan para makaalis, para makabili na, para pagbalik niya, alam niya tapos na yung trabaho niya. $75 pa lang. Ito free burner lang. Okay. Ayoko naman ng puro electric. Sobrang happy ako na nagkasya yung budget ko doon sa Abinsons, yung mga na-sponsor na items kasi nakakuha pa ako ng desktop monitor and the computer and then may laptop pa. Yung bahay ni Rogelio, lalagyan ko ng maraming jar sets. Kasi ito simbolo ng pagtago nila ng bagong buhay at swerte sa buhay nila. So, lahat ng mga jars na ito pupunuin niya ng swerte. Kaya, Rogelio, mag-ipon ka ng maraming swerte, ha? Sarap pala dito. Ako, kasi pati ng umaga, kain na naman. Tapos palat na nga niya, kain na ulit. Kasi hapon. Parang ito pa sa aking tao. Masaya. Hello po, good afternoon. Nabisita kayo sa Cebu. Nang halian kami, hindi ko rin alam nga darating pala si Donna Cruz. Ano makapaniwala? Kumakain na kami artista. Uy, ina nga. Kumakain kasama isang ina. Biglang may lumabas na itim na albay na case ng gitara. Sa loob-loob ko talagang tuwang-tuwa ako. Para sa'yo. Ayan, para ipagpatuloy mo yung ginagawa mo and yung pagmamahal mo sa music, parang ako. Ayan. I'm really happy for them. Alam mong blessed talaga sila ni God pa rin kasi nakita nyo sila, nalaman yung story nila, and sila yung napili ng Extreme Makeover sa TV5. Pagkatapos lamang ng ilang araw mula sa isang balong-balong na gawa ng yero at kahoy, may second floor na tayo! Originally, ang plano natin ay 4-6. Diba? Mas practical kung dito rin titira yung magulang ni Patrick. Medyo nagulanta kami, di ba? Kasi we weren't really prepared for that. Parang we had the layout already in mind. Tapos biglang may extra family that's gonna come in. Nung nagpaplano kami, hindi kasama si Perlene, yung asawa at yung anak dito. Kasi separate house na sila Ang maganda dito sa programang ito, kapag meron kami ng pagkasunduan, pwede naman namin balikan at baguhin yung plano.
kung titibagin to and all of that, yung additional gagawin, as long as hindi tayo madidilig. Kasi, di ba? So, we have a few days. May nabot tayong oras, pero ayaw naman kay engineer, kaya naman daw. As long as kaya. So, practical na ilagay natin yung tatlong magkakapatid dito. Pero, importante na consistent pa rin tayo doon sa layout ng una nilang bahay na si Rogelio may sarili siyang parang nook, may sarili siyang kuweba. Well, Diba? okay siya dito. Yung dalawang boys dito nakaganyan. Sa kanto. Ito nga malaki space eh. Kapag linagay mo dyan yung double deck, ang laki-laki na pwede na paglaruan dito. May space pa for, I don't know, desk? Ito, ang dami na natin pwedeng gawin. But remember, tatlo sila dito. Yung mag-asawa at yung anak nila. Are we getting a separate bed for the kid? For sure. Hindi ako nagulat na may mga ilang pupot. Pero pagkatapos ng ilang sandali, pumayag na naman sila na magsama-sama ang 8 sa iisang malaking bahay. Anak! 2 days na lang. Ayan. Itong araw at bukas na lang. Anong gagawin natin para magkasya siya?